Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoysi. So ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang bidyong to ay mula na naman to kay The New Sports. So meron itong pamagat na kakapasok lang, nagkagulo na. BBM Duterte, di umubra sa tukunay na nangyari. Roque Sinisi, Amy, Inday. So, yan yung panonorin natin. So, bago natin simulan, ang video to ay mula kay The New Sports. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoysi. So, mga kanoysi, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kakapasok lang, naghagulo na. BBM Duterte, di umubra sa tunay na nangyari. Roque Sinisi, Amy, Inday. So, The News Board Pilipinoysi, like, comment, share, subscribe, start. Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social Ayun. media. Matapos ipahayag ni Attorney Kaufman na posibleng makakalaya at makakauwi na si dating Pangulong Duterte. Ito din mga details na to. Grabe kung magbunyi, magdiwang. Posibleng pa nga, di ba? Posibleng. Tsaka, kung iisipin mo naman ng mabuti, sobrang liit ng na porsyento yon. At tsaka, ano pang inaasahan nyo? Yan talaga yung sasabihin ni Kaufman kasi siya yung abogado eh. Kung sasabihin ni Kaufman ngayon nga na wala na, malabo na makalabas si FPRRD, baka palitan si Kaufman. Diba? So, ganun lang. Huwag nyo i-increase masyado yung hope nyo. Diba? To the rescue na naman itong inatsaperang abogado na pinagkakait daw ni Pangulong Marcos ang kalayaan ni Duterte. Kahit pa majority naman ng Si Marcos na naman yung pinagbibintangan. Pilipino ay ayaw na talagang bumalik at dapat panagutin ang dating Pangulo. Isasagutin ko lang po yung sabi ng ating Executive Secretary Balsamit na hindi raw nila tatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte kung mabibigyan siya ng provisional liberty. Pero hindi nakapagtataka po ang sinabi ni E.S. Balsamit. Kaya nga nila kinidnap at pinadala sa dahig dahil ayaw nila nasa Pilipinas sa Presidente Duterte dahil kasama si Vice President Duterte, siya ay napakalaking tinik sa kanilang kagustuhan na magkaroon na naman ng Marcos Forever Part 2. So hindi rin po kami nagtataka. Tinik? Marcos Forever Part 2? Di ba kayo yung na gusto nyong magkaroon na naman ng Duterte Part 2? Tsaka yung tinik nyo is yung Marcos. Binabaliktad nyo naman eh. ES na talagang hindi nyo patatanggapin ang pagkatao ni Presidente Duterte. Pero sa tingin ko, hindi rin kayo patatawarin ng taong bayan. 80 anyos na gusto na lang mamahinga at mamatay sa kanyang sariling bayan, pinagkakait nyo pa. Huwag po kayo mag-alala. 80 anyos, gustong mamahinga. Wala eh, may kasalanan siya eh. Malay natin, yan yung karma niya. Malay lang naman natin, hindi din naman natin sure. Sino ba naman tayo para sabihin karma? Or kayo na lang bahalang humusga kung karma na ba yan. Diba? Tsaka hindi naman si PBBM talaga yung nag-ano niyan. Marami naman. Tsaka parang bonus na lang din yan para sa mga family ng victim ng EJK. Sinisingle out nyo parati si PBBM ah. Si Trillanes hindi nyo na binabanatan. Nakaukit po yan sa puso at isipan ng mga taong bayan, karagdagang kasalanan ng Marcos administration sa sambayan ng Pilipino. At dahil nga sa matinding panini, Since nakaukit na sa isip ng mga kababayan, bakit inalisan mo rin ng karapatan yung mga family ng victim ng EJK na ilagay din nila sa puso yan habang buhay? 'Di ba? Tapos ngayon lang nila nakamit. Biro nyo, ilang taon din yung lumipas bago nila tuluyang makamit. Hindi pa nga nila tuluyang nakakamit kasi lilitisin pa si FPRRD. 'Di ba? Di pa natin alam kung ano yung mangyayari talaga. na pinapakalat ng mga alipores ni Duterte, abay heto at sinoplak ang kabalbalan. Bakit niya pinapahid kay E.S. Bersamin yung pagkidnap? Saan galing ito? Kaya tuloy kayo nasasabihan na fake news. Ala. Nagawa kayo ng statements. Diba? Sinabi ba ni E.S. Bersamin na ayaw nila sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte? Saan yun? Saan yung pag-amin na yun? May pag-amin ba yung mga kakri? Parang wala akong natinig na sinabi ni E.S. Okay, sinabi niya, si E.S. kinidnap. No? Kinidnap daw. Galit na si Attorney Claire para. Daw nila na nandito si Duterte dahil kasama si VP Sara, dahil si VP Sara ay tinik daw at gusto daw ng mga Marcos na magkaroon ng Marcos Part 2. Saan yun? Saan niya nakuhang salita yun ni E.S. Tsaka kahit Bersamin? naman ako kahit pro-admin ako, wala naman akong ibang nakikita talaga na susunod kay PBBM. Sa ngayon, wala pa akong nakikita sa ngayon. Malay natin yung mga anak niya, pero I think tatakbo pa yan ng mga ilang taon. Pero this coming 2028, wala pa akong nakita na susunod from Marcos team. Kasi si Romualdez parang I think malabo siyang manalo kahit ano yung gawin niya.
Like, malabong-malabo pa talaga. You know? Kahit siguro iharap mo si Romualdez at si Lenny, hindi niya kaya yun eh. 'Di ba? Kahit siguro iharap mo si Romualdez kay Isko, hindi niya kaya eh. Baka dito sa Romualdez Pacquiao, dito parang I think may 50-50 sila if ever sila yung mga candidates as a president. 'Di ba? Pero malabo pa min, sobrang hilaw pa si Romualdez. So, bakit nyo sinasabi na part 2, part 2? Masyado din kayong may issue Ang problema nga, ayaw nitong umuwi eh. Dapat bibigyan ng asylum ito si Roque ng Netherlands. Sana napapanood ito. Kasi hindi naman ang gobyerno ang nagpe-persecute sa kanya, oh. Malakas pa yung loob niya eh. Diba? So, nasan doon yung fear? Nasan yung fear? You have to prove the well-founded fear of political persecution. Boom. Tapos gumagawa ng kwento rito. Wala akong nadinig. Ano ba yung political Tungkol kay ES persecution Bersamin, na yan? sinasabi ito mga sinasabi Search niya. nga natin. Ba't naman hindi pa tatawarin? Political persecution. Diba? Bakit ba ang tingin nila? Paano yung biktima na pagkaitan ng due process? Diba? Lakas ng loob mo, Harry Roque, magsita. Umuwi ka para makita mo yung nahanap mo. Bakit ka pinapayag Tama naman, umuwi ka dito. kay ES Bersamin? Ha? Tapos hindi tatanggapin? Okay, ito lang naman makakakli, diba? Ito lang naman yung sabi natin. Kung ipapatanggap nyo, tanggapin niya yung jurisdiction ng ICC? Tanggapin nyo rin ba yung pag nagpa-freeze ng assets ng mga Duterte, i-freeze din? Yun lang naman yun lang. Ang tugon sa tanong. Diba? Tama. Paano na lahat yung mga pending cases niya sa Supreme Court na hindi kinikilala ang ginawa ng administrasyon? So tapos all of Diba? Paliwanag mo yan, Roque. Ikaw ha? a sudden, yung papabor sa inyo na ruling, if ever, dapat tanggapin ng gobyerno. Namimili sila ng probisyon na papabor sa kanila, pero lahat ng probisyon na hindi papabor sa kanila, hindi nila kikilalanin. Ganun lang yun. 80 anyos, gusto na mamatay, napunta pa nga sa Hong Kong, at sabi makakabuntis pa daw. Hindi na Tama naman, men. Actually, ngayon nila sinisensationalize ng mabuti talaga yung edad ni FPRD na 79, 80. 80 na, 80, di ba? Ngayon lang nila sinisensationalize yan, like paawa effect sila na hindi na daw kaya. Well, kung talagang concerned sila sa health ni FPRD, dapat hindi na nila yan pinapunta doon sa Hong Kong. Kasi unang-una sa lahat, matanda na nga siya, 79. Isipin nyo, ibabiyahin nyo ng 79. Well, dahil biniyahin nyo, it means kaya niya pa. 'Di ba? Tsaka malay ba namin kung nagdadrama lang yan dyan sa ICC, yung paika-ika niya na pagsasalita, tapos nung sinabi naman nung Judge Motok, okay naman yan. Chinek naman namin, okay naman yan. 'Di ba? So, mas magdududa tuloy yung tao na baka drama or ginagamit lang. Tsaka edad, kayo nga yung grabe kong manggamit kay FPRD. Oy, sabi big mismo ni ni Senator Robin ang galing yan. Kailangan namin si FPRD. Siya yung crowd drawer namin, 'di ba? Si FPRD daw yung humahakot ng crowd. So, possible kaya nila pinapapunta doon si FPRD sa Hong Kong para makalikom ng crowd. Like, men, akala ko ba matanda na siya? Akala ko ba dapat nagpapahinga na siya? Bakit binapabiyahin nyo pa ng sobrang layo? Di ba? Anak ng tsay-tsayng. siya mabubuhay ng walang ganun. 18 years old, tapos hinanyan nyo, may paawa effect. When in fact, ang nakasaka siya sa Hong Kong. Si dating Pangulong Duterte, ang daming inamin na napatay. So ano yun? Wala lang? Tapos ipapahid nyo ngayon yung kasalanan sa Pangulo, kay Pangulong Marcos? 2011 to 2019, hindi pa Pangulo si PBBM. Mga kaklit, ang kasong kinakaharap, tandaan natin na naisang pa rito kay dating Pangulong Duterte, 2011 to 2019. Hindi sila nagpo-focus dun sa kaso. Pinopokusan nyo yung paawa effect kay dating Pangulong Duterte. Hindi ba pinagbawalan na kayo mga supporters na pag-usapan yung tungkol sa ICC? Di ba? Di pa rin kayo tumitigil. Kaya kayo nasasagot eh. Wala gusto nila yan eh. Yan naman din yung gusto ng mga supporters nila. Yung magbunyi. Advance mag-isip. Hindi magko-cooperate ang Pilipinas. Anong ibig sabihin yan? Alam nyo, yung isa sa mahigpit na kondisyon ng paggawad o pagbigay ng ICC ng interim release ay kung mayroong bansa mag-a-assure ng security, magkukup sa papalayaing akusado sa ICC. Ay si Duterte, kung mabibigyan siya ng interim release, siyempre ang gusto niya, bumalik ng Pilipinas. Ay ang problema, ang sabi ng gobyerno, yan na, official na statement, Malacanang will PH1 cooperate with ICC on Duterte's interim release. Tapos iiyak na naman doon ng mga DDS. Sasabihin na naman nila, grabe na talaga yung Marcos na yan, walang awa. Oh, ba't naghahanap kayo ng awa? Grabe nga kayo kung mga atake Like, until now, bangag. May isa pang vlogger ninyo na sana daw, anong tawag dyan? Pumanaw na daw.
yung Pangulo natin. Ganun yung pananawagan niya. Like, tapos gusto nyo magko-cooperate yung admin. My God. at cooperate, ibig sabihin, hindi makikialam ang gobyerno ng Pilipinas sakaling pagbigyan ng ICC na mabigyan siya ng interim release. Ang ibig sabihin niyan, walang assurance na ang gobyerno poprotektahan si Duterte, babantayan siya sa kanyang mga ginagawa. Hindi nangangako ang gobyerno. Bakit hindi kayang iobliga ang gobyerno? Kasi hindi naman tayo na member. Kapag ganyan ang nangyari, hindi igagrant ang interim release. Kasi yun ang isang requirement eh. Alam niyo kung sino ang may kasalanan sa ganyan? Bakit hindi magko-cooperate ang gobyerno? Si Duterte din, bakit? Ay, inalis niya tayo sa ICC. Winidraw niya yung membership natin eh. Kung Grabe, ano, kapag kakarma na talaga yung gumalaw. Diba? Nananawagan sila ng interim release. Tapos, yung pagiging miyembro natin ng ICC, sila lang din mismo yung nag-pull out, nag-withdraw. Aroy talaga. member sana tayo ngayon ng ICC, hindi tayo pwedeng magsabing hindi kami magko-cooperate yan. Di ba? Si Duterte mismo, umalis eh. Nakuha niyo? Yan Yusek, lang. regarding po dun sa Senate probe on the arrest of former President Duterte, nabanggit po ni ES And na this courtesy din kanina kay Attorney Enzo. Subscribe nyo rin yan. lilitaw yung ating mga opisyal bukas. At sinabi naman ni Senator Marcos na yung executive privilege daw po is not blanket, meaning hindi po nito saklaw lahat. At pwede naman daw pong, kung sakali, kada topic naman yung pwede ninyong i-invoke yung executive privilege, hindi yung outright, hindi sisipot yung ating mga opisyal. Ano pong masasabi ng Malacanang doon? Opo, gusto lang po natin liwanagin. Sinabi po ni Senator Amy Marcos, tanggap po niya ang liham, ang letter mula sa opisina po ni Executive Secretary noong March 31 ng gabi. So as of March 31 ng ating press briefing ay wala pa pong nagiging desisyon patungkol po dito. So yan po ay liliwanagin lamang po natin. Pero yun nga, sabi po Senator Amy Marcos, natanggap po niya yung letter ng gabi na po ng March 31. At ayun nga po sa napagdesisyonan, alam na po ng mga cabinet members natin, ng mga cabinet officials natin na sapat na po. Sa kanilang pananaw ay sapat na po ang kanilang mga nasabi, na ibigay na facts, mga data sa naunang hearing sa ni Senator Amy Yun Marcos. lang. At yun po, at sa tingin po namin Actually, ay right now, as nag-aano na naman yung Senate, sila Sen Amy at si Sen Cayetano. So, tignan naman natin yung kung ano naman yung pinagsasasabi nila doon. sapat na po considering the fact na nagkaroon na rin po siya ng kanyang preliminary findings. So, yun po, at hindi po natin masasabi na hindi naman po tinugunan ang mga katanungan kung ito po ay in aid of legislation. So, malamang po ay sapat na po ang mga nasabi ng ating mga cabinet officials para makagawa na po siya ng kanyang batas patungkol po dito. Sabi ni Senator, it would have been an opportunity daw po sana sa administration to prove na walang tinatago ang inyong administrasyon hinggil sa pag-arrest. Wala naman pong tinago dahil sapat na po yung napakahabang oras nung unang hearing para po masabi ang dapat na masabi po ng ating mga cabinet officials patungkol po dun sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. And she said she would ask for Ewan ko reconsideration. na lang din kung ayaw pa rin magtigil ni Senator Amy dyan. So obviously, will there be a change in the stance of Malacanang with regard to this? And looking forward, magiging ganito na po ba yung magiging patakaran kapag may mga hearing na may kinalaman sa administrasyon? Tingnan po natin kung ano po mangyayari kung siya po ay nag-aas ng reconsideration. Wala pa pong tugon dito si E.S. Bersamin. Reaction na po ng Malacanang sa naging pahayag po ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner na pinaghahanda po niya ang mga sundalo, especially po yung Northern Luzon Commands dahil po sa posibleng maapektuhan ang Pilipinas. Grabe din ipagdasal din natin yung nangyayari ngayon sa China, Taiwan kasi parang I think madadamay daw tayo. Huwag naman sana Pero ewan ko talaga sa bansang China to, pakupal ng pakupal. po yung nagsasagawa ng military exercise ang China sa may bahagi ng Taipei. Opo, napakinggan po natin at nabasa rin po natin ang statements po ni AFP Chief Romeo Brawner. At sa aming pagtanto ay hindi naman po dapat mabahala ang taong bayan patungkol po dito. Tama lamang po na magkaroon po siya ng reminder sa buong troops, pati na din po sa taong bayan na we should always be prepared in all contingencies. Yun naman po. At kung may mga detalye pa po patungkol dito ay hahayaan na lamang po natin si Secretary Chidoro at saka si AFP General AFP Chief Romeo Brawner sumagot po dyan. Also, Yusek, ano po ang plano ng ating pamahalaan para sa mga 250,000 na mga kababayan natin na nasa Taiwan, Grabe. lalo na sa usaping posibleng repatriation? Ang dami 250k. Ano yun, like isahang biyahe yun pa uwi? Hindi madadala yun, min. Like ngayon kasi, grabe yung China kasi, parang nagpakawala sila ng 2 missile. Like isipin nyo yun, kapag ibang bansa yung may military drills, sobrang iyak sila ng iyak. Tapos ngayon, parang untouchable sila, porket sila yung gumagawa ng drills. Diba? Isipin nyo na lang kung gaano kakumag yung mga chick wing yan. Opo, sa mga ganyang contingencies, kung magaganap, lagi po tayong handa. Katulad po ng sinabi ni AFP Romeo Brawner, lagi tayo dapat handa sa anumang contingency. Kung mangyayari pan po yan, hindi po tayo dapat magtulog-tulog sa ating posisyon at sa trabaho, lagi po tayo handa. Pero again, ang detalye pong iyan ay ibibigay po natin sa ating Defense Secretary at kay AFP Chief Brawner. Lastly na po, Yusek, amid this development, anong mensahe ng pamahalaan sa ating mga kababayan sa Taiwan at sa taong bayan? Thank you. Stay put,
Basta po tandaan po nila, ang gobyerno po ay handang tumulong sa anumang oras para sa kanila. Naglabas po ng Tapos travel syempre, dasal din. Dasal. I think dasal yung matutulong natin sa kanila, men. Tayo mga ordinaryong Pilipino. Pagdasal natin yung mga kababayan natin doon. Pati na rin yung mga Taiwanese. Kasi I think magkaiba naman sila ng utak ng China, advisory kahapon ang Chinese Embassy sa mga citizens po nila dito sa Pilipinas o yung mga nagbabalak pong pumunta dito sa bansa to conduct po a thorough risk assessment because aside sa binanggit nila na nagkakaroon ng increased political gatherings, they also cite na yung frequent incidents of harassment and inspection daw po sa mga Chinese citizens and businesses by our law enforcement agencies. Nakikita po ba ng palasyo na magkakaroon po ito ng blow sa ating tourism? And nakikita rin po ba ng palasyo na may kaugnayan po ito sa recently na pagbisita ko ni US Defense Secretary Hegseth? Ang kanilang travel advisory ay it's just a normal consular function of China. At we can assure China na hindi po tayo nagta-target ng particular nationality or particular national na para iharas. Tandaan po natin, lahat po dito ay welcome. Except po, of course, kapag gumagawa po ng krimen, i-implement po natin kung ano po ang batas. Malamang po nasasabi po nila ito dahil sa ating pagpapatupad dito sa Pogo na dapat ay mawala na sa atin. Dagdag ko lang sa inyo, siguro I think i-react natin yung isang video ng Russian-American vlogger na grabe kong mang upal-upal dito sa bansa natin. So, parang dako iano lang sa BI, di ba? Yun, i-deport agad. Magandang sa atin dito yun, ito yun ng mga ilang. At karamihan po dito ay mga Chinese nationals. So malamang po ay isa to sa nagiging issue po. Pero muli, ang DFA po ay open po for discussion regarding this at i-assure natin muli ang China na wala po tayong target na particular national. Yusek, how is the government reaching out and extending help assistance to Filipinos detained in Qatar for unauthorized political protest? May mga na-release na raw po na minors but their parents are still detained. May mga kamag-anak po ba sila roon? May Okay, minors pala dun. Grabe namang mga magulang yun. Sinasali nyo yung mga anak yung minor sa politika. Para yun? Para maipakita na na sobrang lakas ng suporta. Kahit bata sumusuporta. Or para madagdagan yung bilang. Ha? Bata. Minors? Ako iba utak ko nung minor ako eh. Ayon po kay Secretary Hans Kakdak, patuloy pa rin po ang ating pakikipagtulungan sa ating mga kababayan sa Qatar. Sa po ang mga kababayan natin, kahit po yung mga kapag-anak nila dito na nasa Pilipinas, hindi po titigil ang ating pamahalaan na tumulong sa mga detained dito sa Qatar. So, yun lang naman mga kanoysi. So, kayo, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, ang video nyo na ay mula kay Danyo Sports. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino SA, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun. Again, original video link in the description na. So, Danyo Sports, subscribe nyo. Tapos, yun. Kita nyo naman yun. Iba talaga. Iba talaga tong Iba talaga tong si Harry Roque. So, kita nyo naman si Roque, nagmamagaling. Pinagyayabang niya yung meron na nga siyang asylum. Pinagsisigawan niya pa na hindi na daw siya nagtatago. So, paano hindi nagtatago, di ba? As long as hindi ka nakakatapak na malaya dito sa Pilipinas, nagtatago ka pa rin, Roque. Kahit anong sabihin mo dyan, nagtatago ka pa rin. So, kayo comment nyo nga sa baba kung agree kayo na may kalayaan na ba si Roque or wala. Kasi para sa kanya, wala na daw siyang kalayaan. I mean, may kalayaan na daw siya. Hindi na daw siya nagtatago. Or baka niloloko niya lang yung sarili niya. Diba? Pinapaniwala niya lang yung sarili niya na hindi na siya nagtatago. Pero ang totoo naman talaga, nagtatago ka. Diba? Anyways, abot naman dun sa China at sa Taiwan. Sana din yun. Pagdasal natin yung mga kababayan natin. Ewan ko ba sa China to, kailan to matuturuan ng leksyon, So, baka may mga DDS na naman dyan, sisisihin na naman yung admin yan. Inaaway nyo kasi yung China. Kita nyo, Taiwan, Taiwan yung nangaway. Kalahi pa nila yan. Pero inaaway nila. Tapos ang gusto nyo, pababayaan lang natin. Diba? Tsaka yun nga, kahit gustuhin man natin o hindi, madadamay at madadamay talaga tayo if ever sumiklab yung gulo dyan sa Taiwan. So, pagdasal din natin na wag naman sana. Pero syempre, if ever nandiyan na yan, need nating dumipensa. Di ba? Hindi natin hahayaan yung bansang yan na parang maghahari-harian lang dito. Napakalakas ng trip. So, anyways, about naman dun sa iniimbestigahan nila Senator Amy. Kasi I think meron silang ngayon eh. Today is April 3. So, meron silang ginawang hearing April 3. Ewan ko lang kung kailan ko kasi ma-upload tong video to. Baka bukas. Bukas ko pa ma-upload to April 4. So, di natin alam. So, tingnan din natin yun kung ano na naman yung pagsasabihin
ng kapatid ni PBBM, yung greatest ate niya. So, yan yung titignan natin. So, sana, oh my God, sana matapos na to kasi ang weird talaga eh. Ang weird talaga na imbestigahan yung pagkakahuli kay FPRRD, tapos nung time naman ng mga victim ng EJK, wala namang ganyang, di ba? Na sobrang solid kung makapag-hearing. So, anyways, hanggang dito na lang muna. So, The News Board, original video link in the description box below. Subscribe nyo rin, panoorin nyo rin. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.